mga kababayan, mga sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Tagaytay Street, Barangay 127 Caloocan at dalhin po natin sa may De Los Santos Medical Center sa may E. Rodriguez Senior Boulevard, Kalusugan Project 1, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Okay, pwede yan. Sana po, hinihi ako, hindi ko na kaya. May open canal. Ayos naman pala yung hindi talaga bawal yun, canal yun. Gulay po yan, yun yung mga nakakatulong sa ating kalusugan. Samantala, inaasahan rin tata sa presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo at nalalapit na Semana Santa, mga kapuso. So purchasing power, yan po ang sinasabi, inflation. Ang sinasabi po itataas ang inflation natin by 6 to 7%, siya 7.5% pa nga po eh. Dahil dito sa tulong na nangyayari, mga kapuso. Yan po ang pangamba. Sa pag-aaral po ng Department of Economy, Economic and Development of Delta, sa kada 100 pesos ng 100 pesos ay piso hanggang 3 piso ang posibleng mabawas sa kakayahan pumasok sa mga Pilipino. Depende kung gaano katagal magpapatuloy ang gera. Tawag natin yan ay purchasing power. Yung piso mo, ano na po naabot? Yung tangang-tangang pera nung kayang abutin sa taas ang presyo ng mga bilihin, mga kapuso. So yan ang tinatawag natin na epekto sa purchasing power. Ayan na, epekto sa purchasing power.
Kahit yung mga mayayaman, apektado, lalo tayo. Mga dukha. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang unang-unang makakaramdam niyan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami yan. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi tumataas ang presyo, lalong tataas ang nagbabayad ng mga consumer sa value-added tax. Professor Emmanuel Leco, isang ekonomista. Siguro pwedeng ASEAN. Total, tayo ang chair ng ASEAN ngayon. So pwede sigurong tignan natin na kahit man lang a few ilang percent na pwedeng i-release sa ASEAN. Parang part ng unity ng lugar natin. Yun. Yung langis ng mga kalapit natin bansa. Para mabigyan din tayo ng mura-mura. Dito kasi sa Southeast Asia, may mga kapitbahay naman tayo na may langis. Kaya lang lahat dyan, strategic reserves din nila. So hindi nila yun basta-basta ibebenta, iladagdag yung pagbenta sa labas. No? Yung Brunei meron. Sabi natin si Bolkia. Ang nakikita ko lang, hindi basta kidlam, kundi talaga wala pong pangil, walang hold ang DOE natin because of the regulation law. Kumbaga, binigyan ng laya itong mga player na to na sila magdikta ng presyo. Yung 30 years ago, noong 1998 po, yung mukhang yung purpose niya para magkaroon ng independent player dito. Mukhang hindi po na-serve dahil it seems and everybody will believe na talaga namang nagpupunsyaban sila, nag-uusap-usap kung paano itataas ang presyo at kung paano ibababa. Congressman Rolando Valeriano, Manila 2nd District House Committee on Public Order and Safety. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. We're not painting a doomsday scenario, mga kapuso, sabi nga sa Wika English. Pero ito na po yung binabagit na papunta tayo. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Miss, yung right bed nito. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right bed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. 100% consulted doctor. Right Med. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Iniwan ka ng jowa mo at tinangay niya ang ipon mo. Di mo dineposit sa bangko. Sa bahay lang itinago. Sa susunod, i-deposit mo sa bangko. Balita ko nga, 1 million pesos na ang insured ng PDIC. True! Dahil sa PDIC, bank deposit mo, mas protektado. Siguro magbangko. PDIC, bank deposit mo, mas protektado. Ang tubig niyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclus Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Health-X Capsule, may mangosteen at berries. Health-X Capsule, may mangosteen at berries. With Health Max Care Capsule, may mangustin na, may 8 berries ka pa. Ingatan ang kalusugan with proper
October, na may wala po na hindi naman tayo ng ating na president. Kaya yun ay inalo na tayo. Kaya natin sa malaking pagtaan na napulitan na nga ng petrolyo. Sinabi ni Floranda na sa loob ng isang buwan, halos 40,000 pesos nawawalan kita ng mga driver at operator ng mga traditional jeep. Dulot ng mataas na presyo ng tulong. Habang ang mga driver at operator ng modern jeepney ay kulang-kulang 100,000 ang nawawalan kita kada buwan. Sabi ko ay nag-consume ng 30 liters per day. Sa loob po ng isang buwan ay halos 40,000 po. Yung direktang nawalang kita ng ating mga direktong operator. At sa mga jeep na lamang yan, ay mas malaki po yung nawalang kita ng mga motor. Sapagkat nakakasipilitan sa nila ang halos nawalang kita sa nila sa loob ng isang buwan. Ay umahabot po na kulang-kulang na 100,000. Samantala, sinabi naman ni Floranda na nakatakda silang magkasa ng pambansang protesta sa gitna ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ticket po natin ay makatarungan. Yung ating nailupunta sa pagpunta po sila ng protesta na may kasupan ng Wenda. Dapat dito sa pagpunta na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At daw may dito sa kapabayan po yung markon para i-assist yung usapin po ng isekta ng saka ng pas at pagtanggal sa organization. Ang tinig ni Modesto Campoting Floranda ay national president. Pinagkaisang samahan ng mga super at operators nationwide. Samantala, magsusumite ng petisyon para sa 5 piso hanggang 7 pisong provisional fare increase. Pinag-aaralan na ng grupo ng mga operator ng mga modern jeepney. James Pauluyan ng GMA Regional TV, James. Pero ngayon, pinag-aaralan na nga ng grupo ng mga organized jeepney operators ang pagtasa ng petisyon para sa 5 piso hanggang 7 piso na provisional fare increase dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng gera sa Middle East. Ayon kay Luzminda Escovidal, ang Chief Executive Officer ng Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOVETRASCO, tutol sana sila sa fare increase o taas pasahe dahil ang gusto sana nila ay fuel subsidy. Pero umabot na hanggang mahigit 96 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Bukod dito, nanawagan din ang grupo na pag-release ng budget ng Service Contracting Program ng LTFRB para makatulong sa kanilang operasyon. Sinabi naman ng LTFRB Region 10 na kapag natanggap na nila ang petition papers mula sa NOVETRASCO ay agad ipapadala sa Central Office para sa desisyon hinggil sa taas pasahe. Ako si James Pauluyan ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio CCWP. Dapat totoo. Super Radio. Samantala, samahan ng mga... Sandali mga kapuso. Kapit, mga kapuso, kung may kakapitan pa. Muhulagpos na nga po eh. Pero na naman kasing nakaambang panibagong malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas, araw po ng Martes. Batay po sa pagtaya ng oil industry sources, base ho doon sa 4-day average ng Mina Flats, Singapore, posibleng tumaas ng 15 pesos hanggang 22 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible namang umabot ng 13 pesos hanggang 16 pesos ang taas presyo sa bawat litro ng gasolina. Sisimula na bukas ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi na kailangang magparehistro ng mga driver at operator dahil nasa listahan naman ng mga lokal na pamahalaan ng mga ito na may license to operate. Pero hiniling ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, na mahanap sana ang lahat ng tricycle driver na wala sa listahan at maisama sila sa mga makatatanggap ng fuel subsidy. Po yung isang challenges na sinasabi ko tuwing may hearing, tuwing nag-uusap, na sana masuyod lahat, no? Ito po kasi 3 araw na tigpa 500 po na gagawin nila na tuloy-tuloy na para matapos yung 1,000 everyday. Talaga pong medyo challenges yung pagbibigay niyan. Pero gaya po ng sinabi ko, at least po ngayon may nakikita kaming linaw, no? May nakikita po kami na sigurado makakatanggap na kami. Ang tinig ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, o NACTODAP. Makatatanggap rin ng fuel subsidy ngayong linggong ito ang 4 na iba pang sektor ng transportasyon. Nilinaw po ito pong nilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Kaugnay po ng pamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver. Si
magmula bukas March 17. Ayon kay Mendoza, kasama rin po sa bibigyan na subsidiya sa linggong ito ang 261,000 jeepney driver, delivery service drivers, DNBS drivers, at motorcycle taxi drivers. Maliban po sa tricycle na kasama sa Martes, kasama rin po ang bilang po namin, mga 261,000, no? Ito po ay mga jeepney drivers, mga delivery services drivers, mga DNBS drivers, at saka motorcycle taxi drivers. Yan po ang apat na sektor na kasama po sa pamamahagi ng subsidiya itong linggong ito. Inig po ni LTFRB Chairman Vicor Mendoza II. Samantala, samahan ng mga taxi driver, nagpadala na ng liham sa lokal na pamahalaan ng lungsod na Bacolod para humiling din ng bigyan sila ng fuel subsidy. Alamin natin ang balita mula kay Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen, pasok. Jerome, very good morning. Nagpadala na ng sulat sa Bacolod City LTO sa mga taxi driver para humiling sa bigyan din sila ng fuel subsidy, lalo na ngayong inaasahan na tataas pa ang presyo ng kada litro ng petrolyo. Kung actually ng mga taxi driver na sakaling mabibigyan ng subsidiya, didiretso sa kanilang ayuda at hindi sa operators. Wala pang bayad ng LTO tungkol sa itinadalang sulat ng grupo. So, ang batay sa monitoring ng LTO, may ilang gasolina lang nagsara sa Bacolod City dahil sa kakulang o kakulangan ng supply ng produkto o petrolyo. Ay nagkaroon din ng libreng sakay sa iba pang lugar bukod sa EDSA busway upang mas maraming Pilipino ang mapagsilbihan at kakinabangay ng mga estudyante at manggagawa. Umabila rin ng kongresista sa mga lokal na pamahalaan na may resources na magkaroon ng STP sa mga lokal na transport providers. Paliwanag ni Berno sa gitna ng krisis sa langis, importante na salagin ng pamahalaan ang mabigat na epekto upang maibsan ang alalahanin ng ating mga kababayan. Una nang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na kanyang sinabihan ang mga opisyal ng road sector na gamitin ang 1 milyong piso sa ilalim ng 2026 Bill Appropriations Act para sa STP. Dito maaari makapagkasundo ang ahensya sa Public Utility Vehicles o PUV Cooperatives and Operators para sa transport services. Ako si Karenay Mali ng GMA sa radyo sa Gabuti, dapat totoo. Lokal na pamahalaan ng Davao City hindi pa nagpapatupad ng 4-day work week. Jessa Torrefranca, Lugaradyo Davao, Jessa! Ipinaliwanag ngayon ng lokal na pamahalaan ng Davao na pinitipang kanila kung magpapatupad ng 4-day work week or event kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makatipid ng enerhiya at petrolyo. Ayon sa City Information Office, nananatili ang operasyon ng mga tanggapan ng lungsod mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 6. Natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel lang. Paalam po.